Na sa abot na aking makakaya na panindigan ko yung buhay may asawa. Pagampod dala ng kabataan ko, siguro po dahil nasa magulong sanlibutan pa ako noon, inakay po ako ng masamang sistema sa makabundong gawain ng aking kapwa kababata kaibigan. At napawalay po ako sa kanila, mostly mga 1.5 years. May 2 anak na po ako noon. At tinatunghayan ko po sa Maynila, naglayas po ako at nagpunta ako ng Manila. At may nakasama po ako na isang manggagawa sa church at doon po ako inakay. Naging isa po ako sa born again Christian people. At doon po natunghayan ko na ang Diyos na buhay na aking pinaglilingkuran ay ang Kristong banal. Kaya po noong mga oras pong yon, naramdaman ko na po yung Kristo sa buhay ko sapagkat hindi niya ako pinabayaang lumangoy sa kumunoy ng kasalanan. At ngayon nga po, nung matapos ang napakaraming taon at muli akong nagbalik dito sa probinsya, nagkaroon po ka ng karamdaman na mild stroke. At dito ko po napadpad sa banal na dambanang ito ng mahal na Apo Kunsing. At ayon po sa mga salisalita ng maraming mga kaibigan ko, na dito po ay mayroong isang tao na may himala ang kagalingan. At hindi nga po ako nag-aksaya ng panahon, napatungo ko rito. At ito nga po, nagkaroon po ng katagumpayan dahil nakilala ko ang Diyos na buhay na pinagliliguran ko sa lugar nito, ang Kristo, sapagkat sinabi po niya, ako ang daan ng katotohanan at ng buhay at walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yun nga po, nabuhay ang Kristo sa buhay ko. At hanggang sa ngayon, marami man humuhusga sa akin kung bakit anong nga raw ba ang katayuan ko? Born again Christian, Catholic o ano pa man. Hindi ko po inalintana yon. Sapagkat alam ko kung saan ako nakalugar. At naririnig ko sa ating minamahal na Apo Kunsing ang tunay na buhay ng Kristo. At ang tunay na Diyos na buhay na kumikilos ngayon at magpakailanman. Nang nanatili po ko sa mga panunodyo at panlilibak ng ibang mga kaibigan ko, bagamat hindi man po masyadong prangkahan, mga pasaring lang po kumbaga sa ay bibigyan ko rin po ng konting ito po ay isang tula na maikli lamang po. Hango po ito sa awit. Tila ako isang uod at hindi na isang tao, kung makita'y inuuyam, nagtatawa kahit sino. Bawat taong nakakita'y umiiling nanunukso, palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito. Nagtiwala sa Diyos, ngunit hindi siya pinansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Ang wika pong ito sa awit 22 ay hanggang sa ngayon ay pinamuhay ko. At bagamat maraming mga tumutudla sa akin, pinilit ko pa rin pong isakripisyo ang buhay ng isang nagmamahal kay Kristo sapagkat alam ko ang paghihirap niya ay tinubos tayo ng dahil sa ating mga kasalanan. Kaya hanggang ngayon po, mananatili po akong buhay sa puso ko si Kristo. Salamat. Salamat po, mahal na kapatid, kung paano nga po siya po ay araw-araw na dumadalo po sa banal na gawain, sa kanya pong karamdaman, hindi po hadlang ang kanyang karamdaman sa bawat pakikinig niya ng mga banal na aral, salita ng Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunsing. Siya po ay gumaling at diretso na po siyang maglakad. Maraming salamat po, kapatid. Ang susunod pong magbabahagi, siya po ay isang inspirasyon sa amin kung paano nga po pag siya'y nagbahagi, talaga pong tumitimo po sa aming puso. Talaga pong maliwanag po ang kanyang pagbabahagi. Talagang
yung kung pag po meron po tayong mga kamalian, tumutugon po sa aming puso. Kaya po, tatawagin ko po ang ating kapatid na si Mami Beth. Muli po aming dakilang Ama, nagpupuri kami nagpapasalamat sa araw na ito, na muli kayo ay nakapiling namin sa lugar tipanan, ang banal na lugar na ito, na sadyang tinindig mo upang sa tuwin ay punan kami ng lakas kung kami ay nanghihina at bigyan kami ng kagalakan kung kami ay nalulumbay. Muli po ay isang maigsing kahilingan ang hihilingin ko sa inyo, na nawa po ang mga anak mo na inakay mo na makarating sa banal na lugar na ito, sa araw na ito, lalong-lalo na po yung madalang lamang nakakarating dito o yung ngayon lamang nakarating dito. Batid niyo, Ama, ang laman ng kanilang puso't kaisipan, ang kanilang hangarin kung bakit sila naririto. Nawa po'y wag silang mabigo sa pag-uwi nila, umuwi sila ng puspos na kagalakan na mula sa iyo. Amen. Ang tema po ay sino ba si Kristo sa buhay mo, sa buhay ko. Sa bawat isa sa atin may kahulugan kung sino ba ang Kristo sa inyo. Depende po kung paano natin siya nadama. Sa akin po, si Kristo po ang family doctor namin. Dakilang manggagamot po siya eh. Amen po ba? Ito po isang pahayag na lagi kong inuulit. Kahit marami kang pera, kahit ang dami mong nakaimbak na pera sa bangko, kahit kaya mong magpagamot sa ibang lugar, sa abroad, sabihin na natin, subalit kung hindi kalooban ng ating dakilang manggagamot na ikaw ay pagalingin, hindi ka gagaling. Amen po ba yun? Kaya't ang kagalingan ay nagmumula sa Kanya. Nasusukat niya ang ating pananampalataya, ang ating katapatan, at kapag ka nasukat na niya ang ating paniniwala at pagtitiwala na mayroon siyang magagawa sa ating buhay, ano nga bang karamdaman natin ang hindi niya mapapagaling? Amen po ba? Ako po, dalawang uri po ng karamdaman ang pinagaling sa akin ng Panginoon. Akala ko po nung bago ako nagpupunta dito, ang sakit ko lang ay migraine, ang sakit ko lang ay vertigo, ang sakit ko lang ay kolesterol. Akala ko po, yun lang po yung sakit ko. Pagpunta ko po dito, na-discovery ko po sa pamamagitan po ng mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo, na ito palang tatlong karamdaman kong ito ay may pinagmumulan. At ang pinagmumulan ng karamdaman ko ay ang sakit ng aking kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa bawat araw na ako'y nagpupunta dito, nakarinig ako ng mga aral niya. Ang mga basura sa puso ko ay unti-unting nalinisan. Ang mga tinik sa dibdib ko ay paisa-isang nabunot. At nang ito'y malinisan at ang mga tinik ay nabunot, himala ang ipinadama niya sa akin. Nawala yung migraine ko, nawala yung vertigo ko, at yung kolesterol ko ay nag-normal na. Dati po kasi, nararamdaman ko po pag mataas yung kolesterol ko. Basta po, itong paypay ko na to, tawag po ng matatanda, ay paypay. Pag po parang awit, parang gusto kong iganyan, isa pong palatandaan sa akin yan na mataas ang kolesterol ko. At wala pong pagkakamali, sapagkat pag ako nga po yung nagpa-check up, ang cholesterol level ko is beyond normal. Ang normal po ng cholesterol sa mga may edad na katulad namin is 200. Pero pag ako'y nagpa-check, nasa 240, 250, and there was a time na talagang hindi na nabasa. Ang sinabi na lang sa akin nung nag-check up ma'am, ang cholesterol po ninyo is VH. Ano yung VH? Ma'am, very high na, sabi sa akin, gano'n ang nag-check up sa akin. Nang ako po'y makapakinig ng banal na aral sa banal na lugar na ito, nag-normal na po lahat yan. Actually, hindi na po ako nagbe-vertigo, napakatagal na, 7 years ago. Samantalang dati lagi akong inaatake ng hilo. At ang matindi yung migraine ko, biglang umaatake. Kaya pag umalis ako ng bahay, lagi ako may baong biogesic. Kasi yung migraine ko, umaatake ng hindi ko inaasahan. Aalis ako sa bahay na napakaganda ng mood ko, tapos biglang aatake yung migraine ko. Kaya salamat sa aking
greatest healer, ang ating Panginoon. Yan po ay pinagaling niya sa akin, na ang karamdaman pala ng katawan lupa natin ay nagmumula sa karamdaman ng ating kaluluwa. Kaya ang gamutan po sa banal na lugar na ito ay kakaiba. Hindi po gumagamit, lagi pong sinasabi ng mahal na apo, walang CT scan dito, walang MRI, walang stethoscope, sapagkat ang unang pinagagaling ng Panginoon ay ang ating kaluluwa. Pag magaling na yung ating kaluluwa, mararamdaman natin na babago na yung pakiramdam natin. Pati nga po yung matitigas na mukha lumalambot. Nabanggit ko na po yan kasi nga po ako dati napakatigas ng mukha ko. Kasi nga po nung ako ay nasa trabaho, naging discipline coordinator ako, kaya ang mukha ko lagi, akala mo ako tigre sa pakikipag-ugnayan ko sa mga bata, yun po'y tumatak na sa mukha ko. Pero salamat sa Ama, pinagaling niya. Hindi lamang po pala sa doktor Doktor pa rin sa nung ano ba tawag doon sa mga nagpapagandang doktor. Ganun po. Siya rin po ay yung mederma, yung halo-halo na po, na gumaganda din po pati yung aura ng mukha. Kasi po, pag malinis ay yung puso't kaisipan mo, na wala na yung mga tinik, nababago na po yung aura ng mukha natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa aking pamilya po, kaya sabi ko po doktor siya, family doctor siya namin. Kaya po kasi ako nakarating dito dahil po sa apo ko na may akala ko nga po ng una ay psoriasis o psoriasis. Pero later on, na-find out na ang tawag pala doon is atopic dermatitis. Na talaga pong mahabang panahon at maraming doktor na ang napuntahan ng apo ko sa Taiwan. Pero dito sa Dambanang ito, pinagaling siya. Kaya doktor po siya ng aming pamilya. Secondly, yung pong kabiyak ng puso ko, na ibahagi ko na rin po ito, na na-detect siya na meron po siyang prostate. Hindi ko naman po masabing cancer kasi hindi naman na sinabi ng doktor na may prostate cancer ka. Basta po meron siyang naging problema sa prostate na ang naging sukat is 8.07, na ang normal is 4, so na-doble yung size ng prostate niya. Kung hindi po ito siguro naabatan ng banal na espiritu sa gamot na ibinahagi niya, nawa po hindi na nga po doon napunta. Nang ito po i-text ko sa mahal na apo Kunching, sinabi ko sa kanya yung problema ng kabiyak ng puso ko after nung ma-diagnose. Nag-text back po siya sa akin at inisa-isa yung mga dahon-dahon na ipaiinom ko sa kanya. At ang sabi po niya, after 1 month, ipa-check up mo ulit at tingnan natin kung ano ang magiging development. Inusto ko po na 1 buwan. Pagkatapos po, nagkataon naman, ang sinabi din ng doktor, sa St. Luke's na patingnan. Baka po may duda rin po sila, kaya ang recommendation, sa St. Luke's na kami magpunta. Hindi naman po ako nahirapan sa pagpapacheck up sa St. Luke's kasi po meron tayong kapatid na alagad, kumilos ang Diyos, may kapatid po tayong alagad na may anak doon, kaya hindi naman po kami nagkaroon ng problema na makapasok kami sa St. Luke's. After 1 month na pag-inom ng dahon-dahon, alam niyo po kung ano po ang findings? Yung 8.07 na size ng prostate niya, naging 2.04. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa iba po, sa laki ng size na yon, baka hindi po yung prostate ang pumatay, baka po yung nervyos. Kasi daw po yung prostate talaga, kung paano daw tumutubo ang puting buhok sa isang lalaki, ganun din daw po kanormal ang pagkakaroon ng prostate ng kalalakihan. Kaya dapat po talaga ay alagaan upang hindi siya ma-irritate, hindi magkaroon ng problema. Ang mga anak ko po ay umaasa din po sa ating dakilang manggagamot. Naman pong karamdaman ng kanilang maramdaman, sa Diyos sila lumalapit. Tanda ko po, nung huling uwi po ng anak ko na nagbakasyon dito. Nagising po ng hating gabi, hindi niya ako magising. Nahihiya sa akin na ako'y gisingin niya, ako'y abalahanin. Pero nung mga 5 o'clock na, iniisip niyang ako'y gising na, nag-text siya sa akin, nandun po kasi sa kabilang bahay, nag-text siya sa akin, sabi niya, Mami, puntahan mo ako kagabi, hindi ako nakatulog, napakasakit ng tiyang ko, tugon sa likod ko, tugon sa sikmura ko. Salamat, Mami. Kaninang tanghali, kahapon ng tanghali, umaga na kasi yun kahapon ng tanghali, nang mag-eat siya ng candy, ang mahal na apo Kunching, nakadampot ako ng 3. Nilagay ko sa bag ko,
Isa pa lang yung tinaing ko na wala na ang sakit ng tiyang ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya yan pong ibinibigay na biyaya ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Ano man yan, ma-candy man, matinapay man, may makopa man yan, or ano pa man, mga kapatid, may layunin ng Ama. Wala po kayo na sa pamamagitan, maaring pagtawanan tayo. Ano? Candy? Makagagaling? May diabetes nga ako paano kung kakainin yan? Tingnan lang po ninyo, magtiwala kayo, at yung naranasan ng anak ko, mararanasan din ninyo. Pag umuwi po sa Pilipinas, sa tuwing magsasabog ng candy, pinag-iipon ko po talaga siya. Binabaon po niya sa Taiwan yan. At purihin ng Ama, sino man ang magkasakit sa kanilang pamilya, pinapakain niya. Pinagagaling ng ating dakilang manggagamot. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Proof na ang Panginoon ay healer namin, family doctor namin. Yung pong apo kong bata, nakasama niyang umuwi dito, siguro po nanibago sa panahon. Iba po kasi ang panahon sa Taiwan malamig po doon. Dito po talagang extreme ang panahon dito. Pag na-irritate po yung balat, nang pagbalik sa Taiwan, nanibago yung balat ng bata, kaya nagkaroon po ng malalaking patsi-patsi na talagang napakapupula. Kinunan po niya ng picture, pinakita po sa akin sa Facebook. Talaga po namang kung wala ka sa Panginoon matatakot ka dahil patsi-patsi po yung katawan niya. Kay puti-puti nung bata, kaya kitang-kita mo yung pamumula. Purihin ng Ama, bago po siya umalis, hindi po siya nakakalimot na magbao ng isang boteng tubig. Yung pong tubig na yan, pagtiwalaan niyo po. Nagbaon po siya ng isang ganitong kalaki bot ng tubig. Nakondisyonan po niya sa mahal na Apo bago niya dalhin sa Taiwan. Alam niyo po kung ano po ang hiwagang ginawa ng family doctor namin. Kumuha Alam niyo po, mula sa tipid na tipid kasi kasi hindi pa nila alam kung kailan sila makababalik. Kaya yung tubig po na yan, tipid na tipid ang paggamit niya. Alam niyo po ginawa ng anak ko, kumuha ng konti, nilagay sa palad niya na parang lotion, at ipinahid po sa katawan ng apo ko na namumula. Purihin ng Ama sa loob ng maghapon, gumaling yung namumula sa katawan niya. Kung wala po kami sa Panginoon, wala siya sa Panginoon, sigurado saan siya unang tatakbo? Sa doktor. Ganun po kasi yung ginawa niya doon sa unang anak niya yung may atopic dermatitis. Sabi nga po niya sa akin, 15 doktor na raw yung napuntahan, pero hindi gumaling. Pero dito sa dambanang ito, pinangakuan ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na sa loob ng 9 na araw ay gagaling. Purihin ng Ama, within 9 days, gumaling nga po ang balat ng anak ko na 15 doktor na yung tumitingin sa Taiwan. Hindi po ba dito sa Pilipinas pagka yung iba na may mga pera pag hopeless na sila sa mga doktor dito pumupunta sila sa Taiwan. Meron nga pong tinransplant doon na doon po dinala pero hindi po nagkaroon ng kagalingan. Siya po, sinabi po ng mahal na Apo, pauwiin mo siya dito. Sa loob ng 9 na araw gagaling siya. Purihin ng Ama, hindi kami nabigo sa family doctor namin, pinagaling po siya. Kaya kami po, lubos na nagtitiwala sa ating dakilang Ama. Ano man po ang maging karamdaman ng sino man sa amin, sa aming pamilya, sa Ama kami lumalapit, sa Ama kami dumudulog, ano man yung hain niya, pinagtitiwalaan namin at hindi naman kami binibigo ng Panginoon. Kaya kapatid, ano man po ang karamdamang nararamdaman ng inyong katawan lupa, magtiwala lang po kayo sa Ama. Sigurado po, pag nasukat ng Ama ang inyong ganap na pagtitiwala at paniniwala sa Kanya na siya ay ang dakilang manggagamot, uuwi po kayong masaya. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, Mami. Katotohanan po ang sinambit ng ating kapatid
sapagkat nasasaksihan po namin na ang kanyang apo po talaga ay nagkaroon ng sakit sa balat. Sa pamamagitan po ng dahon-dahon o sa pamamagitan ng tubig lamang, kung pananaligo nyo ng tuwiran, kayo po ay gagaling. Kaya po, sa pagkakataon pong ito, muli ko pong tinatawagan ang kapatid kong si Ana. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa hapong ito, ako po hindi magbabahagi, kundi unang-una lang po, sisingit lang po ako bago po ang mahal na apo. Isang paglilinaw lamang po at paumanin po sa lahat. Sa araw po ng Biyernes, natili pong 12:30 ang simula ng ating banal na gawain. Paglilinaw lamang po, hindi po matutuloy ang misyon sa Mapaniki. Mayroon pong misyon na gagampanan ng ating mahal na apo sa araw na yon. Okay po, sa Friday, 12:30 ang ating banal na gawain dito sa ating dambana. Sa mga pasyente nagbabanyos, same time pa din po. Palakpakan pa ng Panginoong Diyos. Ganun po talaga, laging may... Yan po ang kalooban ng Panginoon, laging may mga pagbabago na hindi natin ganun po ang kalooban ng Diyos, laging may surprise na hindi natin nababatid. Ano po? Pangalawa po, malugod po namin inaanyayahan ang may mga anak, apo, pamangkin na nais makipag-isa sa aming Bible study na gaganapin simula po bukas 5:00 ng hapon dito po sa ating dambana. Kung may po kayong anak na 5 years old pataas, pamangkin, apo, kung gusto niyo po, dalhin niyo lamang po dito at makipagkita po kayo kay Kuya Verhel. Maraming salamat po at magandang umaga po sa hapong ito. Salamat po kapatid. Ang huli ko pong tatawagin ay isa rin po siyang pinag-uugutan ng aming lakas. Pag po siya ay ang bawat alagad ay tinititigan niya, alam na alam niyo po niya kung mayroong pinagdadaanan. Tawagin po natin ang aming mother of the house, Mami Marisa. Papuri sa iyo, Ama. Muli sa hapong ito, sa araw na ito, ay pinahintulot mo na makapagbahagi ng kabutihan ng iyong kagandahang loob. Kung sino ka sa aming buhay, na aming tinanggap, at kung paano kang gumagawa sa aming buhay, na sa tuwin ay aming inaasahan sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay nagbukas diwa at ginamit mo upang kami hirangin, upang matutunan ang iyong kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Napakaganda po ng pagninilay na ibinigay ni kapatid na Monet. Nasabi ko nga, habang nagbabahagi ang mga kapatid ko, lahat na ibinahagi po niya nila ay ginampanan din po ng Diyos sa aking buhay. Subalit habang nagpapahayag po ang mga kapatid ko, lalo si kapatid na Beth, doon ko po nakita na sabi ng ating Panginoon sa aking kaisipan, anak, sino nga ba ako sa buhay mo kung ilalayo ng taong suriin ito? Masasabit ko po sa inyo, siya po yung bayani ng buhay ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit po? Babalik tanaw po ako ng karampot sa aking nakaraan na sabi ko nga, isinilang ako sa mundo sa pamamagitan ng aking ina. At bilang isang bata at sa aking pag-iisip po hanggang nagkagulang, hindi ko ganap naramdaman yung tunay na yung pagmamahal na lubos na mula sa pamilya. Huwag po kayo magkasala. Mahal po nila ako, subalit naroon po yung hindi ko po alam ano po, andun po yung siguro mapaghanap lang ako bilang tao. Subalit, yun po ay masusuri ng isang anak sa makikita mo sa mga kapatid mo kung paano nilang inaapuhap ang mga kapatid mo na hindi kasing apuhap ng ginagawa niya sa'yo. Amen? Subalit lahat po yun ay hindi pinunla sa akin ng Panginoon para mainis o magalit man, kundi may kaparaanan ng Diyos na ginampanan na inilagay po niya ako sa kaukulang pagsubok na doon po nag-umpisa para maging bayani siya ng aking buhay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Na sa lahat ng aking pinagdaanan, hindi ko man po siya ganap kilala noon, doon ko po nakita na sa kanyang pangalan, sa pangalang Jesus, hindi ko man po siya ganap dadarama,
Subalit sa pangalang Jesus, na tunay na makapangyarihan, natarok ko na mula pa noon hanggang sa kasalukuyan ay bayani pa rin siya ng aking buhay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat lahat po ng kakulangan, lalo na po sa pagmamahal, ay ibinigay po sa akin ng Diyos. Gumamit po siya ng mga anghel sa aking buhay, sa pamamagitan po ng pamilya ni kapatid na Pearl at kapatid na Marie, na sabi ko nga sa ating Panginoon, napakahiwaga mo nang malaman ko na siya ngayon, na siya talaga yung bayani ko. Nagkaroon po ako ng premonition po noon sa aking buhay, 1990, nang ikinasal po ang aking kapatid na panganay. Ito po, pag nilayan niyo po, hindi po ito isang pagmamagaling, kundi bibigyan ko lang po yung kaukulan kung paano po siyang kumilos sa aking buhay. Sabi ko po sa aking ama, sa aking tatay, napakasarap palang pagmasdan yung ikinakasal na nakaputing damit. At noong mga panahon po na yon, 1987, nang dumating sa buhay ko yung, kumbaga sa salitang tao'y dagok bilang isang kabataan. At habang nasisilayan ko po ang aking kapatid na panganay na naglalakad patungo sa harap ng altar para ikakasal, hawak ko po yung aking baby nung time na yon. At sabi ko po sa tatay ko ganito, Tay, 1990 po yun 1990 din siya namatay. Pagkaraan ng kasal ng aking kapatid, lumisa na rin ang aking tatay, sabi ko sa kanya ganito, Tay, sabi ko, ang ganda palang pagmasdan pag naka all white, sabi ko pong ganon. Subalit nararamdaman ko sa sarili ko, hindi na ako makakasuot ng ganyan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At ito na po yung katotohanan na sa ibinigay na buhay ng ating Panginoon sa akin, doon ko po talaga natarok na siya ang bayani ng aking buhay. Mula noon hanggang ngayon, siya pa rin ang bayani ng aking buhay. Bakit po? Sa pagkatapos po ng mga pagdalisay, pagsubok bilang pagkatao, napakarami pong pinagdaanan pa na sabi ko nga, ano kaya ang magiging buhay ko sa susunod na panahon? At hanggang pakikibaka bilang pangmundo, andun pa rin, inilayo pa rin po niya ako ng muntik-muntikan na po ako malulong doon sa kaukulan na pagkamalang salapi sa mundo ng tao. Siyempre po, sa unang buhay, sa pamamagitan lang ng salita, babayaran ka. Madali lang yun. Wala kang ibang gagamitin kundi salita lang. Subalit salamat pa rin sa Ama, sapagkat kung paano po niyang ginamit ang labing ito, lahat ng kaukulang nagtiwala din naman at pinagmasdan ng ating Panginoon sa pagpapatupad ng kanyang kaukulan na dapat ibigay sa tao. Salamat sa Ama, nataro ko rin na siya rin pa rin ang nasa likod noon. At nang inakay niya nga ako sa dakong ito, sa edad na 39, ngayon po ay running to 48 na po ako, salamat sa Kanya, sapagkat mula sa simula hanggang ngayon, hindi niya ako iniwan. Buhay po ba ang Diyos? Yun po ang si Jesus sa aking buhay. Siya sa aking buhay. At ngayon po, maisasalarawan ko po sa inyo na sabi ko nga, napatotoo ko na po ito, hindi pa ako, nag-uumpisa pa lang po ako magbalik sa Kanya ng lahat ng pagkabayani niya sa aking buhay. Sa loob ng 19 at kalahating taon na struggle, 19 at kalahating taon sa mundo ng tao, at 19 uli kung ibibigay niya, nakakawalong taon pa lang po ako sa paglilingkod. So hindi pa po ako sapat para magbalik sa ating Panginoon. Ngayon po mga kapatid, ganyan po si Kristo. Nang simula na tinaha ko ang dakong ito, inilagay ko na po siya sa isip at puso ko na hindi siya patay. Hindi ko man siya nakita, hindi ko man siya nahawakan, subalit tinanggap ko siya sa puso ko sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katawan ating mahal na Apo Kunching. Bawat araw, minimithi ko po siyang buhay sa aking buhay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Buhay na nagmamasid, buhay na nagpapadama, buhay na nagmamahal. Upang kung paano mo siyang minimithing buhay, buhay ka rin na magbabalik sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Yun po mga kapatid. Sapagkat, sabi ko nga kay Mami Beth, nagbubulungan po kami sapagkat mayroon po siyang minithi pala ng Holy Week. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung ano yun. Natatawa po ako ng tawa sapagkat minithi ko rin po yun. Sabi ko sa kanya, alam mo, natatawa ako sa sinasabi mo, tanungin mo si kapatid na Pearl, ganun din ang minithi ko.
Parang naroon po yung kaukulan na masarap yung mag-isa ka o dili kayo may kasama ka na ang kasama mo lang ay si Kristo na pinag-uusapan nyo. Buhay po ba ang Diyos? At yun po, hindi mo ubos-ubos ang bawat araw na hindi mo sasambitin ng Panginoon. Amen? Na kapag ikaw ay nakadama sa Kanya, ngayon po, maging sa oras na ito, nararamdaman ko po siya, andyan lang siya sa harap. Sapagkat kung dadamhin ko po sa puso ko na siya'y patay at dadamhin ko po siya na siya'y larawan lang, maaari ako maging talusira sa Kanya. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat larawan lang yun eh. Pag-iisip mo lang, larawan lang siya. Kaya pwede ka lang gumaya kung ano yung gagawin mo. Subalit kung sa puso mo, sa isip mo, buhay na buhay siya, ang gagawin mo rin ay kapakipakinabang para sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat hindi mo man siya nakikita, subalit tayong lahat kawangis ni Kristo. Amen? May nakatitig po sa atin sa ating pagtupad at paggawa. At yan po si Kristo sa aking buhay. Hanggat maaari po, hindi man niya ako nakikita ng harapan, subalit nagmamasid po siya sa sanlibutan. At sa tuwin ay hinihiling ko po, nabigyan niya ako ng pitak sa puso niya. Ama, Kristo, pagmasdan mo ako sa oras na ito, naway magkaroon ako ng pitak sa puso mo upang masilayan mo kung ano yung dapat kong gawin para sa iyo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Lahat po yun hinihiling. At kapag hiniling mo, ibinibigay niya. Sa madaling salita, kapag ibinigay niya sa iyo, lahat ng hiniling mo, alam mo buhay siya. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya doon ko po inilalagay kung sino si Kristo sa aking buhay. Siya'y buhay na buhay. Hindi siya patay, hindi siya magic, kundi siya'y tunay na buhay na nararamdaman ko po sa puso ko. Sapagkat, sabi ko nga po, tuwing namamasdan ko po ang aking cellphone na walang letter, hinuhulaan ko na lang po yun. Napakamumurahin pa. Mas maganda pa ang cellphone ng pamangkin ko na pinaglalaroan na touchscreen. Yung aking cellphone po, habang minamasdan ko po, ito po ang pangungusap, anak. Kung hindi nga dahil sa akin, anumang oras kaya mong bumili. Subalit bakit hindi mo nga mabili? Sapagkat alam mo na binago ka na ni Kristo. Kung ang ibibili mo doon, mayroong ibabahagi sa iyo ang Panginoon kung saan mo gagamitin, kaya hindi mo na maiisip ang sarili mo. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan po, mga kapatid. Lagi po ngayon may saalang-alang na, hindi na pagdakakaraka-raka na, pag ginusto mo, gagawin mo. Ngayon po may saalang-alang na para bagang wala man akong kabiyak, naroon kong alam kung may kabiyak ako na dapat kong pagpaalaman ng lahat ng kailangan. Amen? Ganun ko po din naman si Kristo hanggang sa mga oras na ito. Kaya sa bawat araw, wala mang hawak na kahit na ano, wala mang masilayan na kahit anong karangyaan sa aking buhay. Subalit, damang-damang ko po sa puso ko na siya'y buhay, na nagpapahiwatig sa isip at puso ko, at mayroon mang lumbay, sabi nga ni Mami Beth, mayroon siyang pang-aliw sa kanyang mga salita at pangako kung paano siyang tutupad. At kung mayroon man kabiguan, mayroon pa rin siyang nakalaan na hindi man ngayon, may bukas pa na dapat kang asahan. At kung halimbawa man sa iyong paghahanap ay hindi ka makasumpong, huwag kang sumuko. Bagkos sa tuwina ang ating Panginoon, ang Jesus, ang Ama, kailanman ay hindi namatay sa sanlibutan, bagkos wala silang kamatayan sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya kung tayong lahat po, itong iwanan ko sa inyo, damhin niyo po sa puso niyo si Kristong buhay na buhay. At sa bawat araw, maaasahan niyo po siya, hindi nabibigo, kundi patuloy nagbibigay. Ano man ang iyong taglay, ano man ang iyong kaukulan, hindi kanya susuriin. Huwag ka lang gumawa ng kasalanan. Bagkos, kung ang katapatan ng masuri niya sa iyo, sa karampot man, nakahilingan, hindi kanya bibiguin. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po sa karampot na bahaging ito, sapagkat nasubukan mo na ang tao, kung paano kang mahalin, may hangganan. Nasubukan mo na ang tao, kapag nilapitan mo, may katapusan. Subalit ang ating Panginoon, bakit siya bayani ng buhay ko? Sapagkat anumang oras, minuto man at segundo, humingi ka sa Kanya, hindi Kanya iiwanan, hindi man siya magtatanong, hindi ka man niya ibibigay pagdaka, subalit itatakda niya ang kaukulan upang bigyan ka ng galak. Muli, magandang umaga po sa umagang ito. Salamat po, Mami. Napakaganda po ng ibinahagi nyo. Nawa po ay nakadama kayo ng
sa mga sarili niyo po na lahat po na nagbahagi po sa harapang ito ay bilang inspirasyon po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Inaanyahan ko po ang lahat upang awitin natin ang tinuro ng ating Panginoon.